Gusto niyo bang mamasyal sa London nang hindi kailangang gumastos? Woo! Kaya for today's video, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang lugar sa London na pwede niyong bisitahin with £0. So if you're interested, keep on watching! Ako nga pala si Iris, isang Filipino nurse living independently here in London na nag-iisip ng mga paraan at activities para hindi ma-homesick kahit na malayo sa ating sariling bansa at enjoy kung ano ang ating nasa harapan, mapa Pilipinas pa yan o ibang lugar. At yan ang mga i-share ko sa inyo, so let's go! Ang una sa listahan ay, pag nakita mo to at nagpa-picture ka dito, ay masasabi mong nagpunta ka ng UK or London. Ito ay ang Big Ben. Ito ay matatagpuan sa Westminster, katabi ng Westminster Bridge, sa tapat ng River Thames, London Eye at St. Thomas Hospital. Maraming turista ang nagpapapicture dito at nagsushooting pati na sa kanilang mga prenup sa kanilang wedding. Joke lang, nabanggit ko na rin lang ang St. Thomas Hospital, bisitahin na rin natin ang St. Thomas Hospital. At yan ang ating pang number 2. So maganda ang view dyan kasi may fountain, tapos may mga flowers sa paligid, tapos nasa harap ng Big Ben. So may mga nagpipictorial dyan, may nagsushoot para sa kanilang prenup, wedding. Kaya na. Tapos, pwede kayong umupo dyan. Tapos dun sa baba, sa loob, sa may lobby, yan may mga picture, may mini museum. So mga saysayan ng lugar na to kasi dito unang tinatag ni Florence Nightingale ang kauna-unahang School of Nursing. Kaya mayroon ditong Florence Nightingale Museum. Ang susunod naman natin na pupuntahan ay ang Lambeth Palace Library, na matatagpuan sa harap lang din ng St. Thomas Hospital A&E Department. Sa second floor nito ay merong mini museum at makikita dito ang iba't ibang movement na ginawa nila para ma-approvean na maging priest ang mga babae. At tinanggal ang restriction sa mga kababaihan kahit pa sila ay maging bishop. At noong panahon ni Edward VI, pinapayagan dito ang pag-aasawa ng mga priests. Isang branch ng Christianity na tinatawag na The Church of England, nakilala bilang Anglican Church. Isa itong Protestant church na nabuo noong early 16th century at si Martin Luther ang founder nito. Ang susunod natin pupunta na yung Archbishop Park. Kapitbahay lang yan ni Lambeth Palace Library at tapat ni St. Thomas Hospital. O diba, magkakatabi lang. Pero marami ka na napuntahan. So dito kung gusto mo mag-relax, tas kung gusto mong kumain ng sandwich or something, pwede dito. At yan ang bango ng flower na yan, promise. Tapos dito, pwede ka magbasa dito ng libro or something. Dito magmuni-muni ka dito. Maraming mga flowers. So susunod natin pupuntahan na yan, Jubilee Gardens. Katapat lang yan ni Big Ben at katabi ni London Eye. So magkakatabi lang itong mga pinupuntahan natin ha, para hindi na kayo lalayo. At dito sa park na to, makikita natin si Mad Hatter. Ayan, pwede kayo magpa-picture. Pero dahil ang topic nga natin ay £0, ayan, video na lang. So ayan si London Eye, dyan lang din mismo yan. So marami kayong pwedeng puntahan dito dyan. May ice creaman. Tapos ito nga yung London Eye, dyan yung entrance. So pwede kayong magpa-picture dyan. May carousel din dyan. Pwede kayong magpa-picture. At dyan na nga si Mad Hatter. Ayan. So pwede kayong maglagay doon ng donation. Tapos pag naglakad-lakad kayo, ayan, meron dyang ayan, pwede kayong mag-skateboard dyan. And then, dyan, ayan, merong parang mga nagsisirkus or nag-exhibition. So, pwede kayo makinood dyan. Tapos,
Ayan, maaaliw kayo. Tapos, para kung nurse ka, kunwari, ayan, pwede ka mag first aid. Hindi, joke lang. Mga expert naman yan, mga professional na yan sila. So, maraming turista ang nanonood dyan. Nakakaaliw din naman yung mga pinagagawa nila. So kung may payong kayo tsaka palanggana dyan sa bahay nyo, pwede din kayo mag-sideline. Joke lang. Isa itong professional at marangal na trabaho. So, since garden nga yan, pwede kayo mag-emote-emote dyan. Kunwari, music video. Ayan. Look up, kunwari. So, ayan, may mga ganyang effects. O, diba pa? Tapos, hindi lang yan. Merong mga nanghaharana dyan sa may... Dyan lang din. Pag naglakad-lakad kayo. So, pwede kayong manood. Pwede kayong mag-relax. Yan. Yan. So, pakinggan natin. Tapos may squirrel din kayo makikita dyan. Ayan. So, pag naglakad-lakad pa kayo, ayan, pwede kayong bumili ng mga sale, ng mga libro. Pero dahil nga 0 pounds ang ating challenge for today, tingin-tingin lang tayo. Ayan. Next is dito tayo sa Art Below the Arches. Yan. Isa yung tunnel na kung saan maraming mga graffiti. Maraming mga kabataan dito at mga artist na nag-express ng feeling nila through art and graffiti. Ang tunnel na to ay nagli-link sa South Bank at Waterloo. Malapit lang din yan sa St. Thomas Hospital. Magkakadikit lang yan. Next is ang St. George Cathedral. Ayan, maganda magpa-picture dyan. Actually, meron ding Westminster Cathedral at saka yung Westminster Abbey. So, medyo magkakalapit lang yung mga yan. Pwede kayong magpa-picture doon. Dito daw sa cathedral na to, nagbuo ng community si Mother Cabrini, ang first US citizen na nakanonize ng Catholic Church bilang saint. O yan guys, naka-11 na tayo. Ang susunod natin pupuntahan ay ang House Guard sa James M. Buckingham Palace. Marami din actually mga turista dyan at may makikita tayo mga sandalo at may mga kabayo. So kaya siya tinawag na horse guard kasi may makikita tayong guard at kabayo. Kaya horse guard, charot lang. Pagpatak ng 11 o'clock AM ay nagkakaroon ng change of guards parade at marami ang nanonood doon. Mag-ingat lang tayo sa pagpapapicture kasi minsan baka wala sa mood yung kabayo. Tapos biglang flying kick! Charot lang. Next ay ang Tower Bridge at ang London Bridge. So gagawa na lang ako ng separate video about dyan. Kaya picture na lang muna. So next ay ang V&A Museum na matatagpuan sa Bethnal. Isa itong interactive museum at gagawa na lang ako ng separate video about dyan. Ang pang-15 ay ang Trafalgar Square upang lalahanin ang Battle of Trafalgar sa pagkapanalo ng British Naval laban sa France at Spain noong Napoleon Wars. Paano malalaman yun? Malapit ito sa James Park at maganda rin ang view doon kasi may mga animals. Katabi din ito ang The House of Calvary Museum. Ang susunod ay ang pinakamatandang 5-star hotel sa London na nag-open since 1873 pa. Ito ay ang St. Pancras Renaissance Hotel, London. Ang susunod ay ang Natural History Museum na matatagpuan sa Cromwell Road, malapit sa South Kensington Tube Station. Libre lang po ang entrance dito. So yeah, makikita natin yung mapa ng buong mundo. Pagkatapos may mga pipindutin kayo dito. Makikita mo kung saan dyan yung active volcano, saan yung may mga plates. Ayan, yung guhit-guhit na yung plates yun. Ayan, pag pinindot mo yan. Saan dyan yung nag-earthquake. Ayan, yung mga lugar. At syempre present ang Philippines. Pero amazingly, dito sa UK, wala silang active volcano at wala rin silang mga plates at wala rin silang earthquake. So yan, tinuturo niya kung nasaan yung UK at makikita nyo, pag pipindutin ko, tinan nyo, active volcano. Makikita nyo na wala silang active volcano. Diba, bongga. Yan, tinuturo niya yung UK. So, yung makikita dyan yung active volcano, saan yung mga plates, at saan yung may mga earthquake. So, ang museum na to is more on mga natural sciences. Yan. Tapos makikita natin yung mga planets, different structures, ayan, yung mga queen. Ito nga pala yung aking mga diamante. Charot lang.
Ayan, pinalagay ko muna dyan para syempre yung mga tao may mga makikita sila. Ganun. Joke lang. So, ayan. Yan yung mga diamonds, iba't ibang klase ng mga gems. So, yan ang friend ko na mahilig sa dinosaur ng bata. Ibang dinosaur na. Gusto ko ng mga mama. So, ayan. Ibang dinosaur na ang gusto niya. So, marami kayong makikita mga dinosaur sa museum na yan. Buto ng dinosaur. So, ang pang 19 ay itong Oxford Street. So, pwede kayo ditong mag-shopping. Syempre, window shopping kasi zero nga, di ba? Zero bounce ang ating team. Tapos, pwede rin kayong mamasyal dito sa Chinatown. So, yan. So, pag may mga red na dyan sa mga lanterns, Chinatown na yun. So, yan. Pag nagugutom ka na, dumalo ka sa iyong mga kaibigan at maki-party-party! At syempre, para makalibre na rin ng food. Charot lang. Hindi, syempre, importante din naman na nakikihalubilo tayo, especially sa ating mga kapwa Pinoy dahil para, alam niyo naman, masayahin tayo. Tapos yan, pinapakita ni Ate Rowena yung lahat ng mga ref magnet na nakuha niya sa iba't ibang parte ng mundo. Ayan, di ba? Ang saya, di ba? Party, party! Ayan, so iba talaga yung energy ng mga Pinoy. Tapos yan, pwede rin tayo makipag-fellowship sa mga Christian community. Yan. Sa mga Pilipino kasi yan sila, CCF. So, para may palibreng kape din at cupcake. Joke lang. Syempre, importante yung makipag-fellowship yan. Iba yung energy na ibibigay ng mga kaibigan na full of joy because of Jesus. Ito naman yung young adults community sa St. George Cathedral. Di ba, may palibre din. At syempre, ang huli natin pupuntahan ngayon ay ang Battersea Park. Kung gusto nyo ng cherry blossoms every springtime. So, ayan, maraming cherry blossoms dyan. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog for today's video. So, actually, maganda yung bansang ito. Pero wala pa rin higit para sa akin ang sarili nating bansa. Kasi sarili ang atin yun, di ba? At sana ipagtulungan natin pagandahin yun. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay kahit nasaang lugar tayo, mapa Pilipinas man yan o ibang bansa, ay i-appreciate natin, i-cherish at enjoy kung ano yung nasa harap natin. Dahil ang bawat araw at lahat ng bagay ay biyaya ng Diyos na dapat ipagpasalamat habang pansamantalang nandito tayo. When the time is right, God will make it happen. See you in my next vlogs. Bye!